Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sa trending and viral news, all-in-one video editing app na Edits, inilunsad ng Meta. Ating silipin ang trending tungkol sa video editing app kasama si Arnold Herrera. Isinapubliko na ng tech giant na Meta ang pinakabago nitong all-in-one video editing application na Edits. Magagamit ang Edits upang mag-record, mag-edit, at mag-publish ng aabot sa 10-minute videos. Madali nang makapaglalagay ng auto-enhancements para sa mas mataas na video resolution, makapag-adjust ng frame rates, at makapamili sa iba't ibang color profiles. Mayroon din itong pangmalakasang green screen at transition visual effects. Kung ikukumpara sa ibang video editing apps, kaya nitong magbigay ng insights o feedback sa user kung alin sa kanyang content ang sumasukses batay sa social engagement statistical data. Pagbibida pa ni Adam Mosseri, head ng social media app na Instagram, dahil sa malawak na tools na tampok sa app. Gayon din sa interoperability nito sa Facebook at Instagram, ay pwede itong maging tulay para sa isang user na maging certified content creator. Makakaasa naman daw ang users sa niluluto nitong collaboration mechanism. Gayon din sa expanded creative features tulad ng karagdagang font styles, animation, sound at music effects. Nakikita naman ito bilang malapit na competitor ng isa pang sikat na video editing app na CapCut. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, US dineploy kanilang Nemesis missile system para sa Balikatan 2025. Matagumpay na na-deploy ng US Marine Corps nitong Sabado ang kanilang land-based missile system na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System 2025 sa Balikatan sa Luzon. Lumahok kasi ang Nemesis sa Maritime Key Terrain Security Operations North events ng Joint Military Exercise ng Pilipinas at US. Ayon sa Balikatan 2025 Combined Joint Information Bureau, ang missile system ay dinisenyo upang i-target at pigilan ng mga kaaway na puwersang pandagat mapahusay ang kamalayan sa maritime domain at palakasin ang depensa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pag-secure ng mga pangunahing lugar sa dagat. Dagdag pa nito na ang Nemesis ay isang combined and joint force nagbibigay ng flexible and expedient denial capacity na malaking bagay para sa collective defense ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na magde-deploy ang Estados Unidos ng karagdagang advanced na kakayahan sa Pilipinas, kabilang ang Nemesis at mataas na kakayahang unmanned surface vehicles sa panahon ng Balikatan exercises. Nagsimula ang Balikatan 2025 noong Lunes, April 21, at tatagal ito hanggang May 9. Tinatayang nasa 17,000 na mga tropa ang lumahok sa taunang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Asahan ang isang full-scale battle scenario sa nasaging joint exercises. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.